pakinabang tong hayop na ito. Oo, yung equal opportunity sa hindi naman anti-gay si Duterte. I mean, wala naman siyang ipinasang batas o pinatulog na batas na aabuso sa mga kupal na mga baklang ito. 'Di ba? As far as I know, si Duterte maayos naman, mabait naman sa mga sa universe ng kabaklaan. Pero kung titingnan mo, si Pangulong Duterte kalaban komunista, kalaban mga adik, kalaban mga kriminal. Nagtataka ako bakit galit si Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Bakit? Balita ko adik daw 'yung tatay nito eh. Ayun. Oy, magandang hapon mga barateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. At tayo na naman po ay maghahatid ng mga walang kwentang balita. Oo, ito na naman po si Boss Dada, ang hindi nyo dapat, ang vlogger na hindi nyo dapat iniintindi. Ang vlogger na walang silbi. At ang vlogger na wala lang. Basta lang. Umupo dyan, nagkaroon ng mic tapos nagkwento lang. Kamusta naman mga barateros at mga DDS? Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan lapay, kidney, mga appendix, at mga kaluluwa ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, mandurugas at lahat ng mga sindikato, magnanakaw, kuratong baliling, mga sinungaling, mambubudol, mga switik, pabigat lang sa lipunan, mga hayop na mga walang kwentang mga politiko natin sa bayang Pilipinas, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Estas. Ay, kamusta naman mga bossing? Another day, another uratan session. With yours truly, Boss D. At ganun pa rin. It's bright ba? It's sunny, init Sunday here in Madrid, Spain. And the day after tomorrow, we'll be going to Barcelona. Si Banat Bay nasa eroplano na, papunta ng Barcelona. We will be meeting with Banat Bay. Siguro meron kami mga 2 or 3 days na magkasama dyan. At kami ay pabalik na rin ng Pilipinas. Siyempre, palit-palit lang yan. Pagkatapos ni Banat Bay, may papalit na naman yan. Pahinga muna tayo mga bossing. Dahil syempre naging mainit ang mga balitaktakan, talakayan sa Banateros, kaya medyo pahinga muna. Para na naman tayo, mag-isip na naman tayo ng panibagong format. At sana itatangkilikin nyo pa rin ang Banateros. By the way, highway, hindi naman na totally nawawala ang Banateros dahil mapapanood nyo pa rin naman ang Banateros. Dito sa mga vlog natin. Tangkilikin po ninyo, meron po tayong Facebook page, meron po tayong YouTube channel. Marami po ako nakikita dyan, hindi pa po nakakapag-subscribe. Nanonood pero hindi pa nakakapag-subscribe. Bago mag-like, mag-share, mag-subscribe muna para may silbi tayo sa taong bayan. At i-follow nyo din ang lahat ng mga magagaling na vloggers. Siyempre, unang-una sa lahat, Banat by Coach Oli, Jay Guevara, si Master Judea, si Paring RJ. Subscribe na. May mga Facebook pages din po yung mga yan. I-follow nyo na. At siyempre, yung mga Birada Aguila, yan si KPL, yan si Bisdak Pilipinas, si VMR Channel, si Badong Aratiles, si Brothers Travelers Dan Chan. Sino pa ba? Baka may nakalimutan ako. Bisdak, KPL. Tama, nabanggit ko na sila. Siyempre, yung mga malulupit na sila, PH Update. Sino pa ba? PH News. Lahat ng mga mahuhusay na mga vloggers. Siyempre, may mga YouTube channels din and Facebook pages. Sila Doc Lorraine Badoy, Eric Celis, si Kati Binag, yan. Lahat i-promote natin, lahat sama-sama. Siyempre, yung mga magagaling na mga
Duterte vloggers din. Yan sila Trixie, Crisette, Joey Cruz. Yan sila yung mga vloggers na sila Darwin Cañete, si Mark Lopez, si Tio Moreno. Sino pa yung mga mahuhusay? Jay Sonza. Magagaling mga yan. Alam mo, kung ikukumpara ninyo yung mga kapasidad ng mga Duterte vloggers, Duterte aligned vloggers and bloggers, tangina, walang sinabi yung mga nasa kabila. Yan sila Heydarian na tsupa ng tsupa. Yung mga prostitutes, walang sinabi yung mga yan. Walang sinabi yung mga yan sa mga talagang Duterte aligned vloggers and bloggers. At eto na nga mga bossing, sa sobrang tindi ng ating mga malulupit na mga birada, sabi ko nga sa inyo, meron dyan gumagamit ng kanilang katanyagan. Gumagamit ng kanilang katanyagan para makapangbastos. At etong putang inang bakla na ito, na si Vice Ganda, ayan, tingnan nyo naman, di ba? Ginamit niya sa kanyang show ang Duterte. Hayop na to. Kupal talaga. Imagine ninyo ha. Si Pangulong Duterte, mga bossing, napakaraming nagawa para sa bayang Pilipinas. Napakaraming mga adik ang na-convert niyan. Napakaraming mga komunista ang napababa niyan. Napakaraming mga kriminal ang naitaboy niyan. Bukod doon, napakaraming nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. Sigurado ako nagagamit ng hindot na ito yung mga kalsadang ginawa ni Pangulong Duterte. Kung sa mga buwis, sigurado ako nakinabang tong hayop na ito. Yung equal opportunity sa hindi naman anti-gay si Duterte. I mean, wala naman siyang ipinasang batas o pinatulog na batas na aabuso sa mga kupal na mga baklang ito. Di ba? As far as I know, si Duterte maayos naman, mabait naman sa mga sa universe ng kabaklaan. Pero kung titingnan mo, si Pangulong Duterte kalaban komunista, kalaban mga adik, kalaban mga kriminal. Nagtataka ako bakit galit si Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Bakit? Balita ko adik daw 'yung tatay nito eh. Baka kaya galit na galit itong kupal na ito kay Pangulong Duterte. Baka siguro naman hindi pa panahon ni Duterte adik na tatay mo. O siguro naman hindi pa panahon ni Duterte, baka pinatay na yung tatay mo ng mga katransaksyon niya sa droga. Hindi natin alam kung ano nangyari sa tatay mo. Pero iniisip namin kung bakit ka magagalit at bakit ka gigil na gigil kay Pangulong Duterte bukod sa dilawang tae ka. Hindi ba? Isipin natin. Sino lang ba ang galit kay Duterte ngayon? Sa ngayon, tingnan mo ha, sino ang mga bumabanat sa mga Duterte? Ang mga bumabanat sa mga Duterte ngayon yung mga kawatan na congressman, yung mga sindikato na mga senador, yung mga wala na sa posisyon na putang ina palagay ko nalugi yung mga negosyo nila nung panahon ni Duterte. Hindi ba yun lang yung galit eh? Bakit ito si Vice galit na galit? Or let's say for example, nasara yung network na ABS-CBN. Hindi bang yabang-yabang nyo? Hindi ba ang yabang-yabang ng ang daming violations ng ABS-CBN eh. Napakarami nilang violations. Merong union ng mga manggagawa sa ABS-CBN na nagreklamo sa Department of Labor and Employment. Nasa tagal nilang nagtrabaho dyan sa istasyon na yan, wala man lang silang mga benepisyo, hindi man lang sila na regular. Hindi talaga sila na regular sa tagal nila nagtrabaho. So may violations, napakaraming mga violations. Meron pang ni-reveal si Pangulong Duterte na kinuha yung kanyang pera pero hindi nilabas yung kanyang ads. Hindi ba? Satanas yung putangin ng istasyon na yan. Ngayon, ipinasara yung istasyon na yan ni Duterte? Hindi. Hindi, si Marcoleta at saka si Defensor. Kinwestiyon at saka bobo talaga tong putangin na nito eh. Bantakin mo yung istasyon na yan, yung kanilang prangkisa nag-expire. So pag nag-expire, anong gagawin mo? Mag-a-apply ka ng panibago para ma-renew. Siyempre pag nag-apply ka, kailangan wala kang mga violations.
nung nag-apply sila ng prangkisa, samot-saring mga violations at ultimong mga manggagawa nila na tinanggal nila ng walang abiso, yun yung mga isa sa mga nagreklamo at nagsabi na wag nyo nang bigyan ng prangkisa yan. Abusado yan. O di ba? Yun ang nangyari noon. So ang dami-daming mga hearing diyan sa Kongreso at nakita natin kung gaano kapalpak ang istasyon na yan. Therefore, nag-conclude ang Committee on Franchises diyan sa Kamara at tinanggalan nga ng prangkisa. Okay? Nag-expire. Usually kasi before mag-expire dapat inaasikaso na yan. Inaasikaso na before pa mag-expire. Pero ito, nag-expire. Hindi lang ni-renew. Ano ang kaibahan nito sa SMNI? Ang prangkisa ng SMNI, tinanggal po habang aktibo pa. Ito bang ABS-CBN, aktibo ba sila noong tinanggal yung or hindi na sila ni-renew? Magkaiba yung hindi ni-renew sa tinanggal yung prangkisa habang aktibo. Okay? Kung yun lang ang kinagagalit mo, gumagana pa naman yung show ninyo. May mga network naman kayong nalipatan. O kung sinasabi nyo libo-libong mga tao ang naapektuhan, nawalan ng trabaho, buhay pa naman siguro sila hanggang ngayon. Hindi ba? Pagka nawalan ka ng trabaho, ano bang usual na ginagawa mo? Maghahanap ka ng bagong trabaho, so dahil lang dun, galit na galit ka. O kung masyado palang importante sa'yo yung kapakanan ng mga nawalan ng trabaho dyan sa ABS-CBN, kaya gigil na gigil ka pa rin hanggang ngayon, ang tanong, anong nagawa mo para tulungan sila? Inayudahan mo man lang ba sila sa dami ng mga perang nakamkam mo na? O di ba? Sa dami ng mga perang kinita mo na sa iyong pambabalahura ng ibang tao, natulungan mo man lang ba itong mga sinasabi ninyong kawawa naman itong mga nawalan trabaho, mga ulul? So bakit galit itong si Vice Ganda? Ang tanong, nababayaran ka na rin ba nung mga galit kay Duterte na mga politiko? Ginagawa niyong katatawanan yung pagsuko kay Pangulong Duterte sa ibang lahi. So tama ba yun? Tama ba yun? Nakita niyo ba kung gaanong hindi tinatangkilik ng lahat ng mga Pilipino ang ginawa ni Pangulong Marcos at habang panahon na nakadikit na yan sa kanya, tapos ginagawa niyong katatawanan? Utangin na niyo yung sinasabi niyong jet ski na yan, ang tagal-tagal na niyan. Galawan, dilawan, tai yan. So, ano to? Inuutos ba yan ng dilawan sa'yo? Na gawin mo yan? I mean, sikat ka na, di ba? Ngayon tinan ninyo, sikat ka na, ginamit mo si Pangulong Duterte noong pasikat ka pa lang. Gines mo siya sa iyong programa, parang lulong na lulong ka sa kanya. Tapos ngayon, ginagamit mo ulit siya para pagkakitaan muli dyan sa iyong putang inang concert na walang kakwenta-kwenta. Dapat talaga hindi tinatangkilik itong mga ganitong concert dahil wala naman tong naidudulot na mabuti sa kapwa kaya dumadami yung mga batang bakla eh. Dahil akala nila pag naging bakla sila, magiging kasing yaman sila nitong putang ina nito eh. Oo, pero wag nyong tatangkilikin yung ganitong mga klase na tao kasi sinasabi nga nila ni Sir Jack Argota, meron dalawang klase ng bakla. Merong guding at saka merong bading. Eto, bading ito. Oo. Masamang ehemplo ito. Masamang ehemplo ito. Ngayon, sasabihin ninyo, kayong mga vloggers, ginagawa nyong katatawanan. Yung mga nasa gobyerno. At least kami, ang ginagawa naming katatawanan at subject ng aming vlog, yung mga kawatan sa pamahalaan, itong putang ina nito, ang ginagawa nitong katatawanan, yung mga ordinaryong Pilipino at yumayaman siya dahil doon. Tapos nagagalit kayo sa amin. Na grabe kami bumatikos. Tingnan nyo naman itong mga to kung gaano bumatikos. So, bumabatikos kami ayon sa klase din ng pangbabatikos sa mga Duterte. Tingnan ninyo, sobrang petty ng ginagawa nila sa mga Duterte. Ginagamit pa nila sa kanilang mga concert. Para lang maging relevant sila. Para lang mapag-usapan sila. Para lang mag-trending sila. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Vice Ganda. Ipanalangin mo walang mangyaring masama kay Pangulong Duterte sa dahig dahil sineselebrate mo yung kanyang pagkakakulong sa dahig. Ipanalangin mo dahil hindi ka kayang ipagtanggol ng putang inang callboy na asawa mo. Hindi ka kayang ipagtanggol niyan sa galit ng mga Duterte supporters. Tandaan mo yan.
balang araw sisingiling kayo ng mga supporters ng mga Duterte sa mga kahayupang ginagawa nyo sa mga Duterte. Pero okay lang yan, sabi ko nga eh. Magaling lang din naman mambatikos itong mga to, but in the end, wala namang mga silbi sa bayan tong mga to. Wala namang mga silbi sa buhay itong mga buwisit na to. Bakit ka ba triggered na triggered? Ganun talaga kasi matanda na si Pangulong Duterte. Oo, marami naman nagawa sa bayang Pilipinas. Yung nanay ba ng putang ina nito? May nagawa ba mabuti yung nanay nito sa Pilipinas? Kundi inilabas tong kupal na ito, wala naman to silbi sa bayan. Diba? Mantakin mo si Pangulong Duterte, ang daming nagawa para sa bayang Pilipinas, pati sa mga matatanda. Oo, sabi ko nga sa iyo, paano kaya kung paglaruan din namin yung nanay mo? Sabihin namin sa kanya na putang ina, ano bang ginawa mo? Bakit naging bakla tong anak mo? Diba? Babuyan sa babuyan. Okay lang yan. Basta willing kayong basta walang demandaan. Okay lang naman tayo magbabuyan eh. Basta walang demandaan. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, tatay yan ng Pilipinas. Yung nanay at saka tatay mo. Putang ina ninyo. Wala kayong mga silbi sa bayan, kaya wag kayo nagmamalaki. Oo, wala kayo sa kalingkingan kahit na ano pang abutin mo sa buhay. Kahit na gaano ka pa kayaman, Vice Ganda, tandaan mo hindi ka magkakaroon ng puday. Kahit anong dasal mo sa satanas na ginudiyos mo. Oo, wala ka ng pag-asa. Hindi ka magkakaroon ng matres, hindi ka magkakaroon ng puwe ng puday. Oo, sa backdoor lang ang pasok ng kargada ng boyfriend mo. At sigurado ako paghugot niyan tai-tai pa. Oh, paghugot niyan tai-tai pa. Sa bagay, ito namang tao na to sa ngayon lang may nagmamahal dito dahil malakas pa eh. Dahil may meron pang kasikatan eh. Pero walang pumupunta sa tugatog nang hindi bumabalik sa pinanggalingan. Tandaan ninyo, kapag wala nang kumukuha na endorser dito, wala nang kumukuha na na mga channel dito, tandaan nyo sa klase ng lifestyle nila, babagsak din yung mga yan. At pagbagsak niyan, kita mo, walang kasama niyan. Pagbagsak niyan, mag-isa yan. Sa dami ng iniinom na gamot niyan para magmukha siyang babae, sigurado ako, putang ina niyan, ang bawi ng siyensya sa katawan niyan, kita mo, lulukutin niyang tao na yan ng side effects ng lahat ng mga gamot na pinaglalalaklak niyan. And by then, tayo naman yung tatawa. By then, tayo naman yung tatawa sa kanya. Yung unti-unting pagkalagas ng buhok niya, yung unti-unting pagkabulok ng mga ipin niya dahil balita ko bad breath daw to eh. Oo, at saka yung unti-unting pagkasira ng mga implants niya. Ayan, pagkasiningil na sa niyan, walang yaman sa mundo ang kayang isalba ang buhay mo. Kupal ka. Kaya na yan, pabayaan nyo na yan. Pabayaan nyo na yan, deserve niya yan. Sa ngayon, masaya ka pa, sa ngayon, mayaman ka pa, pero tandaan mo, lahat ng sumisikat, lumulubog. At pagdating ng paglubog mo, siguraduhin mo na yung jowa mo, kasama mo pa yan. Dahil putang ina, maghahanap ng kipay yan. Na hindi mo kailanman kayang ibigay. Itong mga tao na to, walang nagmamahal dito. Walang magmamahal dito. Walang pwede at kailanman magmamahal sa... Mahal lang to ng mga tao sa ngayon dahil may pera yan at sikat. Pero pagka yan lumubog na, tingnan mo. Putang ina, mapapanood mo yan sa Jessica Soho. Yung dating binabanatan niya na si Jessica Soho, si Jessica Soho mismo ang mag-documentary ng buhay nito, the rise and fall netong kupal na baklang ito. Kung makasita sa Duterte, kala mo may nagawa na siya sa buhay. Tumakbo ka kaya ng barangay chairman. Tingnan natin kung mampaganda mo yung barangay nyo. Kaya ayan, ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Dahil yung mga ganyan buhay pa, sinusunog na sa impyerno mga yan. Eto pa isa. Congratulations para sa bayang Pilipinas. Noong nakaraan, nag-post itong kupal na ito.
Nandiyan daw siya sa Davao. Putangin niya, nakala mo nagpunta siya doon sa kagustuhan niya. Kaya ka nagpunta ron dahil nag-post ka ng bail. Ulul ka. So unti-unti na, itong kupal na ito, unti-unti na siyang sinisingil ng mga ikinaso sa kanya. Yan. Deserve mo yan. Oh, so congratulations sa Kong Pulong. Sabi nga nila, mabagal man ang hustisya, hustisya pa din yan. Oo, the fact na itong si Tililing ay nagpapiyansa na, ibig sabihin unti-unti na siyang hinahabol ng mga kaso niya. Hindi niya na kaya hindi niya kayang impluwensyahan nitong mga ito. At sa dami ng mga false accusations nito sa mga Duterte, hindi magiging mahirap sa mga huwes na sintensyahan tong kumag na ito. Oh, but then again, congratulations, no one is above the law. Ganito yung mga karma na sinasabi ko, hindi ba? Parang untouchable yan noon. Walang nagdidemanda, walang mga kaso. Pero tingnan mo, ano ang naging resulta ng pagiging kupal niya. O kahit tumakbo ng mayor sa Caloocan, hindi na nanalo to. Tumakbo ng senador to, hindi na nanalo to. Tumakbong vice president to, hindi nanalo to. O simula nung maging kupal sa mga Duterte at maging traidor sa bayang Pilipinas ito, hindi na nanalo ito sa kahit na anong larangan na kanyang gustong salihan. So yan yung sinasabi natin mga bossing na karma. Kaya yung karma niya ni Vice Ganda, sa ngayon, sikat pa siya. Sa ngayon, ginodiyos pa siya ng mga baklang katulad niya. Pero by the time comes na naging irrelevant yan, tingnan nyo, mababaliw yan. Mababaliw yan, Brad. Sure tayo. Oo, mauulol yung kupal na yan. Mababaliw yan. At pag nabaliw yan, kita nyo, putangin na makikita nyo si EDSA yan, nagbibilang ng upos ng sigarilyo yan. Ganito rin ang nangyari dito kay Trillanes. Oo, ganyan din ang nangyari kay Trillanes. Tingnan mo, tinatakwil ng Kongreso. Di ba sinabi ng Kongreso, pambansang chismoso yan. O tingnan mo, hindi rin magkaroon ng posisyon sa gabinete ni Pangulong Bongbong. Kahit mga dilawan ayaw sa kanya, mantakin mo, pati si Leni, inaaway niya na ngayon. Si Leni ang patron ng mga dilawan tae. O so inaway mo yung patron ng dilawan tae, ayaw sa'yo ng mga Marcos, ayaw sa'yo ng mga kurakot ng mga congressman, tapos ayaw pa sa'yo ng mga Duterte supporters. Yan yung sinasabi ko na itong tao na to, kahit makita mong hold upin sa daan, hindi mo natutulungan. Oo, dahil feeling mo karma niya na yan. Kaya kahit papaano, congratulations sa ating mga DDS dahil ayan, kahit paano itong kupal na to inuusig na ng batas, hindi ba? O malamang wala namang konsensya to, hindi uusugin ng konsensya nito eh. O pero at least ang batas, ang legal na paraan para mapanagot itong fake news peddler na to. Oo, itong propagandista na ito, at least man lang, unti-unti na tayong nananalo. Sooner or later, mga bossing, magbabayad sila sa mga ginawa nila. Magbabayad sila sa mga Pilipino sa pang-aabuso nila sa mga kapangyarihan nila at sa kasikatan nila. Sooner or later, mga bossing, lalong-lalo na kapag wala na sa kapangyarihan at karangyaan ng mga yan. Tingnan natin kung saan pupulutin ang mga yan. Kasi ang mga Duterte, kahit na anong paninira mo, hindi na maaalis sa puso at isip ng mga Pilipino na sila talaga ang pinakamagaling na namuno sa bayang Pilipinas. Na kahit sino pang sikat na kupal ang manira sa kanila, tao mismo ang nagsasabi at nagpapatunay na mali lahat ng mga akusasyon ninyo. At yung mga pangbababoy ninyo kay Duterte, merong gaba yan. Wait nyo lang. Sabi nga nila, Boss Dado, huwag nyo nang pansinin si Vice Ganda, nagpapapansin lang yan. Sabi ko nga rin, oo eh. The fact na ang tagal-tagal na, ngayon lang niya ulit ginamit si Duterte sa mga show niya, ibig sabihin, nararamdaman na rin niya, napalubog na siya. Kaya kailangan niya pa ng mga Duterte para umangat ulit siya.
Hindi umangat para sumikat, pero sumikat dahil kinaiinisan ng nakakarami. Marami nang gumagamit ngayon sa style ni Rendon Labador. O yung style ni Rendon Labador na ayaw nyo ma-motivate sige, kukupaling ko kayong lahat. Kahit na ano pang sabihin nyo, kikita ako sa inyo dahil kada panood nyo sa video ko at kada mura nyo sa akin, engagement yan, at the same time binabayaran ako ni Facebook at YouTube dyan. So galit kayo o hindi, kahit mas marami yung gigil sa akin, pinagkakakitaan ko kayo. Ganyan ngayon si Vice Ganda. Alam niya na malakas masyado ang usapang politika ngayon. Hindi na nga sila napapansin eh. Hindi na napapansin niya sila Coco Martin, kung sino-sino pang mga kupal na mga artistang wala namang mga silbi. Oo, kasi ngayon ang sikat, Duterte. Ang sikat ngayon, mga vloggers. Kaya gusto nilang i-touch yun, kurutin yun, para kahit papano, yung galit ng tao mapunta sa kanila, sumikat sila ulit kahit na sa pangit na paraan. Pero sabi ko nga, marunong kayong mambastos, marunong kayong mambaboy, dapat marunong kayong tumanggap, di ba? Ganun lang yan. So asaran lang, kapag napikon ka, malas mo. Ako napikon ako. Oo, pikon ako talaga. Very ako aaminin ko na ako'y napipikon at ako'y talagang masamang-masama ang loob ko sa ginawang yan ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Kasi ang ipinaglalaban na natin dito, Pilipinas eh. Ang pinaglalaban na natin dito yung katotohanan na ang mga Duterte ay mabuti ang nagawa sa bayan. Ngayon, itong mga gumagamit sa mga Duterte at nambabasto sa mga Duterte na feeling nila they're high and mighty, feeling nila na napaka ano tawag dito, yung high moral sila. Just make sure na kapag tinouch nyo itong bagay na ito, sigurado na yung respect ng taong bayan at ng mga DDS, siguraduhin nyo na kaya nyo tanggapin. Baka naman magdima-demanda kayo ng mga defamation, oral defamation, tsaka mga libel, harassment, Una sa lahat, wala naman kami dapat pakialam sa inyo pero dahil nakikialam kayo sa amin, dahil pinakikialaman nyo ang Tatay Digong namin, humanda kayo. Lahat ng mura, lahat ng pangahalipusta, tatanggapin nyo rin. Kayo lang ba? Kayo lang ba pwedeng mang-alipusta? Di ba? Kaya ayan, so yan ang yan ang ating, sabi nga nila sa akin, wag mo na masyadong patulan yan. Hindi, sabi ko bibigyan ko lang ng isa. Bigyan lang natin ng isa. Total akala nila siguro sila lang marunong mambaboy kayang-kaya rin natin gawin yan. Kaya wag tayong titigil. May mga boycott na panawagan pa nga Wag daw kumain sa McDo. Lahat daw ng mga ini-endorso ng kupal na to, wag tangkilikin. Pati yung mga pelikula nitong masama ang idinudulot sa mga kabataan. Wag na yung tangkilikin. Tingnan ninyo, ang daming bakla. Ang daming bakla na ginagaya yan. Kasi akala nila tama Hindi lahat na napapanood nyo sa TV tama. Lalong-lalo na yung mga ganyan. Hindi yan, walang mabuting ehemplong ginagawa yan sa bayang Pilipinas. Puros kalandian ang ituturo sa mga anak nyo niyan. Tingnan nyo, ang mga bakla ngayon, ang babata, grade school pa lang, kumikembot na. Kasi sinisira ng mga TV network yung utak ng mga anak ninyo. Akala nila na itong pagiging bakla normal lang to. Boss Dada, masama ba ang pagiging bakla? Hindi naman. Pero kung magiging kang baklang profesional, magiging katulad nila Ricky Reyes na alam yung alam yung posisyon nila sa pamayanan, yung hindi ini-impose yung sarili nila sa tao. Yun mga mabubuting mga bakla, yun yung mga dapat nating tularan, yung mga bakla na umunlad sa mga negosyo, hindi umunlad sa paninira ng tao. Umunlad para pagtawanan yung mga kapwa niya Pilipino. Yan yung mga dapat hindi tinatangkilik. Pero yung mga bakla na talagang lumaban sa hamon ng buhay, lumaban ng patas, walang inapakan, walang siniraan, walang inagrabyado, yan yung mga dapat na tinitingala natin ng mga bakla. At sana lahat ng bakla ganyan. Hindi katulad nito ni Visceral. Si Visceral na immoral. Hindi ba mga bossing? Kaya okay na yan. Erase na tayo dyan. Erase na natin ng pagkatao niyan. Nararapat lang na siya i-reactionan ng kahit maikli lang para naman gusto niya sumikat, diba? Di pasikatin natin.
O, ano pa ba mga pag-uusapan natin? O, ano pa ba mga pag-uusapan natin mga bossing? Ayan. O, eto, sinasabi ng mga congressman na hindi pa daw tapos ang boxing. Tingnan nga natin kung anong boxing ang sinasabi nila. Hindi pa daw tapos ang boxing. Sige nga, play. Kamara sa kabila ng pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw nila alam ang susunod na hakbang sakaling ibasura nga ng Korte Suprema ang mosyon nila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, ano bang sabi ng prosekusyon? Hindi pa tapos ang boxing. Yan po yung sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy doon nga sa pag-archive ng Senate, doon sa articles of impeachment. Hindi pa daw tapos yung boxing. Putang ina yan. Paano hindi pa tapos yung boxing? Inilagay na nga sa cabinet, inilak na. Sinintensyahan na nga ng Korte Suprema. Gaano ba kahirap intindihin, mga bossing, na yung ruling ng NBank, yung ruling ng ng mismong Supreme Court, yung 15 sila, napakahirap baliin nun. Yung sinasite ni Risa Ontiveros na desisyon na binago ng NBank, desisyon lang yun ng division, 5 justices. Yung desisyon na yon, putang ina, tungkol yun sa talong. Tungkol yan sa talong, ha? Tungkol sa talong. Yung awayan tungkol sa talong, hindi yan pwedeng desisyonan or hindi yan pwedeng mapunta sa NBank kagad. Doon sa buong, yung, kumbaga merong level-level yan, division, tapos yung mismong NBank. Yung kapag sobrang lala nung issue, hindi yan pag-uusapan sa division, mapupunta yan doon sa pinakamalaking, kumbaga let's say for example, for the lack of better term, yung pinakataas na floor dyan sa Supreme Court, okay? Which is, ang mag-uusap dyan, yung 15 mahistrado. Ito, pag talong ang pinag-uusapan, dyan ka lang sa baba, okay? So nagdesisyon yung division, which is 5 mga justices, tungkol dun sa talong na yun. Nakalaunan, binago ang desisyon nung nag-motion for reconsideration, binago desisyon noong kataas-taasan. Nung nasa taas na, doon napunta at binago nila. Lahat sila, sige, baguhin yung desisyon na yan. Pero hindi ito katulad nitong kaso ni Inday Sara na diniretso doon sa P-floor, tapos pinag-usapan ng lahat ng mahistrado, tapos nagkasundo yung 15 mahistrado na immediately executory, yan, hindi yan dumaan sa proseso at unconstitutional yan. Magkaiba po yun. So papaano po natin sasabihin na itong desisyon ng Supreme Court ay or hindi pa tapos ang laban? Meron kasing usapan ng itinitable at saka yung ina-archive. Ano ba yung itinable? Yung gustong mangyari ni Tito Soto. Ang gustong mangyari ni Tito Soto, nakalapag lang yung impeachment sa lamesa. Anytime pwede nilang damputin. Anytime pwede nilang damputin. Kapag ka in-archive mo naman, itatago mo yun. Tapos may motion to archive, so kailangan din para mailabas mo yon, meron ka ring motion na gagawin para mailabas mo yon. At hindi pwedeng ilabas mo yon nang walang rason. Ano yung rason? No, kapag ka tinurn over yan ng Supreme Court, let's say for example, nagkaroon ng himala, magic, at biglang 8, mantakin mo sa 15, biglang 8 na judges yung nagsabi na mali yung decision namin, nire-reverse namin. Doon lang magkakaroon ng pag-asa na ma-unarchive yan. Pero, depende pa rin sa Senado yan kung i-unarchive nila yan. Yun ang kaibahan nun. Okay? Sige, diretso. Laban kay Vice President Sara Duterte. Meron pa raw kasing nakafile na motion for reconsideration ang Kamara ukol doon sa SC ruling declaring as unconstitutional itong impeachment complaint laban sa bisig. Tingnan mo. Ang Congress,
sinasabi nila na unconstitutional or mali ang ginawa ng Supreme Court. Sinasabi nila na ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court tuta ng mga Duterte, ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court mahina, bobo, ganito, ganyan. Tapos hihingi ka ng tawag dito ng audience sa Supreme Court. Sinisiraan mo Supreme Court, pero hihingi ka ng motion to reconsider, magmamakaawa ka sa Supreme Court. Tinatakot ng Congress ang Supreme Court na i-impeach sila or impeachable official sila, pero hihingi ka ng pabor sa Supreme Court. So ngayon, yung dating malabo pa sa ihi ng pusit na pag-asang ma-reverse ito, mas lalong malabo pa sa dinuguan. Malabo kasi inaakusahan nyo kami ng kung ano-ano tapos ina-expect ninyo kakampihan namin kayo this time. Although objective kami, sabi ko nga being a Supreme Court Justice, kailangan you are the most objective person. So, by the power of objectiveness, nagdesisyon sila pabor kay VP Sara. So, ang gusto ninyo, sinasabi nyo na hindi kami objective, na bias kami, na mga bulok kami. Tapos, kakatok kayo sa mga puso namin bilang mga objective na mga judges para panigan kayo. O, di mas pinalabo nyo. Hindi ba? O, kaya itong mga ginagawa ng mga congressman na to, propaganda na ito. Tapos na laban, tas sasabihin mo, hindi pa tapos ang laban. Ang yayabang nyo nun, mai-impeach. Sigurado kami mai-impeach. Yung pala, puta, hindi pala kayo sumunod sa proseso. Ang yayabang nyo sa mga speeches ninyo, yung pala, wala naman pala, puro palpak naman pala yung ginawa nyo. So, itong ginagawa ng Congress ngayon, nagdidilaan sila ng sugat. Oo, nag-aanuhan sila, inaalo nila yung isa't isa na, bayaan mo na, okay lang yan. Okay lang yan, huwag ka nang umiyak. Ano tayo, babawi tayo. Hindi pa tapos ang laban. O lahat naman ng talunan ganyan Yan ang sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Ni Bukoy, maling-mali ang desisyon na yan ng SC. Pero sakaling manindigan ng korte sa kanilang ruling ay susunod naman daw ang Kamara. Ulul, naniniwala ba kayo na kung halimbawa yung motion for reconsideration nila ay binasura ng Congress, ay ibinasura ng Supreme Court, susunod sila? Hindi, magsasalita pa rin yan sila. At mas magagalit sila. Kung ngayon pa lang sinasabihan na nila ng mga alagad ng demonyo ang Supreme Court, pag nagdesisyon ng Supreme Court na ibasura pati yung motion for reconsideration nila, sigurado ako na ipapako sa krus ng mga congressman na ito, lalo yung mga nasa Supreme Court. Baka nga mag-ano pa sila ng impeachment Mag-i-impeach yan ng mga justices. Basta tayo. Maghahalukat yan ng mga buhay ng mga justices hanggang sa maipakulong nila yung mga hindi maipakulong, matanggal nila yan sa posisyon. Ganyan yan. Ayaw nilang pagmulan ng isang constitutional crisis. Kung ire-reverse naman daw ng SC ang kanilang desisyon at kakatigan ang apelan ng Kamara, gate ni Attorney Bukoy, dapat sundin ito ng Senado at buhagin muli ang reklamo laban sa bise. Narito po ang kanyang pahayag. Kinakailangang may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of act. Yun yung sinasabi ko, na even if baliktarin ng Supreme Court yung kanilang desisyon, it's still up to the Senate kung magko-convene ba sila as an impeachment court. Kung sa tingin ng Senate it's not gonna be helpful, it's not gonna be beneficial for our country dahil pahirap na nga tayo ng pahirap, politika pa yung ginagawa ninyo, matatali kami sa impeachment na yan. Samantalang ang daming problema ng taong bayan na dapat nating pagtuunan, it's still up to them kung i-revive nila or hindi. Diba? Kasi it's not automatic. Kasi if it's automatic, dapat hindi nagsasalita si Bukol. Hindi siya nagsasalita dapat ngayon. Dapat hindi niya sinasabi na kapag ni-reverse, dapat magmosyon ang Senado. So ibig sabihin, nakadepende pa rin sila sa Senado. Ang Senate po at ang impeachment political. At alam natin na if this will resume,
it will be the end of the senator's career politically. But if you're gonna look at it, ha, let's say for example, nag-push through itong impeachment. And ang boto ng mga judges, katulad nitong boto, obvious naman na ang magiging boto ng mga judges diyan sa impeachment ni VP Sara is 19-4 or 5. 19-5 ang magiging boto. 19 pabor, ma-acquit si Inday. 5 yung ayaw, yung mga minority kupal. Sila yung may so mananalo at mananalo pa rin si Inday Sara. Ngayon, pag nanalo si Inday Sara, anong sasabihin ng Kongreso? Sabihin na naman ng Kongreso, nako, wala, mga Duterte senators siyang mga yan. Wala kang tamang gagawin sa mga hayop na ito. Lahat ng gawin mo sa mga dilawang tae, lalo na sa mga kawatan, mali. Basta Duterte, mali. Hindi katigan ng Supreme Court yan, mali ang Supreme Court. Katigan ng Supreme Court yan, sigurado ako mali pa rin ang Supreme Court. Itong impeachment na ito, mag-proceed yan o hindi, sigurado tayo mananalo si Inday Sara. At kung ang desisyon ay panalo si Inday Sara, magwawala mga to. Pero kung ang desisyon, talo si Inday Sara, ang credit nasa kanila. Hindi magbibigay ng credit yan sa Senado, ang credit na kay Speaker. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan na tayo pupulutin? Kangkungan? Sa kangkungan na kayo pupulutin talaga. Di ba? So, ibig sabihin, the power is with the Senate. At co-equal nyo yan. So, kung yun ang desisyon nila, wala kayong magagawa. Kasi yung desisyon nyo na i-impeach si VP Sara, di naman nila pinakialaman. Kaya dapat wala din kayong pakialam kung anong magiging desisyon nila diyan sa impeachment ni VP Sara na alam naman natin na patay na. Rest in peace na yan. Then that will now bring us to a constitutional crisis. Sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Ulul, ngayon pa nga lang sinusuwayin nyo na Ngayon pa lang sinusuwayin nyo na, tapos sasabihin nyo, hindi nyo susuwayin yan. Walang hiyan, nek nyo. Tanga na lang ang maniniwala na hindi nyo susuwayin. Yang desisyon ng Korte Suprema. If Korte Suprema will decide na firm sila sa una nilang desisyon at ibasura nila yung motion nyo, sigurado ako, lahat kayo, maglalabas kayo ng mga sama ng loob sa Supreme Court. Pag mumurahin nyo yan, malamang. Kaya nek nyo, style nyo bulok. Hindi kami naniniwala sa inyo. Naka-live ngayon ng Ambassador Bawenyo, Neil Basti Duterte. Pinag-uusapan nila yung patungkol sa archiving. Ano ba yung archive at ano ba yung pagtitable? Ano bang difference niya? At pinag-uusapan din nila dito yung mga statement nila Marcoleta, statement ni Risa Ontiveros, statement ni Guanzon, at pinag-uusapan din nila yung threat na ibinato ni Speaker of the House sa mga justices na you are also unimpeachable officers or officials. Ayan. So, panoorin natin ito, mga bossing, malupit ito. Decision but there is a very big noteworthy thing in the decision, that the decision of the Supreme Court is final and executory. Immediately. So the first decision said final and executory, and that is why Rodante Marcoleta wanted to make to motion or to move that it must be dismissed. But they said, let's archive it. First, the second motion was to lay on the table. Between motion to dismiss or lay on the table takes precedence when it comes to parliamentary procedure. So unahon na to decide ang lay on the table. What's lay on the table? We just put it on the table and let's discuss it when we want to discuss it. So mura siya og nagcomatose dinha, ibutan lang diya sa table. So Rodante Marcoleta amended
his motion nga i-archive na to. What's the difference? Now, the difference between parihara man kay paminawon, archive, ibutang sa kabinet, ang usa table, ibutang sa table, parihara gyud duha, paminawon. But here's the thing. When you say lay on the table, that is the act. But when you say archive, you do a positive thing first. In other words, before you archive, you have to determine if the Senate has jurisdiction over the case. And the 19 senators say, we do not have jurisdiction because according to the Supreme Court, the impeachment complaint was void ab initio. In other words, it was void from the very start. Since the House of Representatives, hangtod na abot na sa Senate, wala, void na siya. So that is the positive act of Senate. They said that the case of the impeachment is void ab initio, but then pending the motion for reconsideration, we will archive it. So it's like putting it in a filing cabinet, lock it there, rather than put it on table. Hanaragid siya analogy, ano niya. Kaya ang nakakuan sa put it on the table, mas kuyaw manggod na siya. Kanang, they can always revive it and say, okay, we will open it and then we will call for the impeachment hearing. Because anytime you can pero archive gani, you have to have a positive or positive act from the Senate. Okay. But when you archive it, attorney, pwede pa din siyang i-revive, right? Pwede nimo siyang i-revive. But they have to make a better argument because Pwede nimong i-revive pero kailangan with valid grounds. For sure. It's, kinaingon na gani itong Supreme Court, di ba, nga final and executory. So meaning, wala na to. Dili na, kung ibalik pa na ninyo with the same argument, dili na naman nadawaton. Di ba? So mo to ingon pa sa Senate, ang giingon sa Senate, ana sila nga, nag-ingon naman ng Supreme Court nga, human naman eh. Ni-bank to, so i-archive na naman eh. Unless, kung mag-MR ang Congress with a better argument or, you know, like, they adjust it, tanaw na po nila i-review, so nalang dyan naka-archive. And if they can only revive that, murabag, as I've said, gilakan na siya di as filing cabinet. Pero ilang na ma-revive kung ang motion for reconsideration from the Supreme Court i-grant by the Supreme Court. Kung wala gani, no other act can be done. Unlike sa lay on the table, pwede rin musulti na po sa Ontiveros, can we revive the impeachment and let's form the impeachment court? So mas maganda yung archive. Very Much positive yun na. better. Positive. Pero para na gid nako gid mayor, if I were to decide, it's really to dismiss. Kaya wa man gid sila yung decision nga daw ng Supreme Court. And then Senator Marcoleta mentioned, asked Senator Hontiveros, ano ba yan? En banc case ba yan or division decision? Attorney Regal, ano bang pinagkaiba nitong dalawa? Okay. At anong decision ba ang pwedeng i-overturn talaga? Bakit siya naging issue? Si Senator Marcoleta Mangod, he said that it will be very hard for the Supreme Court to overturn its decision because unanimous nga ang en banc. And then Risa Ontiveros said na no, it happened already. Na unanimous decisions of the Supreme Court were overturned by itself. So Marcoleta asked, was that bank decisions or branch decisions? Now, what's a branch decision? A branch decision is composed of 5 justices because the Supreme Court is composed of 3 branches. No, ilan nag-divide nila. Nga naman kay kay kaso nga ilang i-decide. So, mag-branch 1, branch 2, branch 3 ta. And then after that, you can decide. And that is final and executory. Kung mag-MR ka dito, from the branch, they will forward it to the en banc. The en banc is the 15 justices. Mura ka nag-atubang diya sa mga gods of Padre Faura. The 15 justices na din na imong atubangon ug imo nang i-fight ang imuhang kaso. So, pero kaning impeachment complaint ni Vice President Sara, wa na iagi og branch. Ni diretso ang en banc og decide. And unanimous ang tanan. So, how do you make it nga ilan nang i-reverse? You need around 8 justices nga musulti ay sayop di ay ni. Para lang i-reverse ng decision sa previous. So, it is so ambot na lang, close to impossibility
na makaingon kag ila ba nang i-reverse. That needs divine intervention. No, ang point magod is, kung mga argument diri sa Ontiveros pa, muro nganong dili na lang mo respetoon gyud ang NBank decision sa Supreme Court. Bugat kayo na. Bugat kayo na. Di ba unsa to God sa Padre Paura na diya sa matubangan. Unya murag mo ingon ka karon, you're a senator, you're an elected official, and yet kani mga tawhanan ni eskwela ni sila bugas siya. Di ba? Unya imong i-question karon ang NBank nga decision. And you're just, in politics and you have your own biases and it's subjective to you ba ang case gani sa impeachment. Kani mga huwes ba, kani mga Supreme Court justices, objective na sila. They have to. Balaod ba yan na yun? Di ba? This is funny and I'd like to quote Rowena Guanzon on this one, because she said nga, ang qualification kuno to become a justice is that you must pass the bar and then you must have a very, very colorful law practice. You must have experiences in the judiciary for how many years, and then in order to become a justice, and then you have to really be in the scrutiny of the Judicial and Bar Council, which is very, very difficult on JBC, to be recommended to the president to be appointed as justice. Pero a senator and congressman, kuno, you able to read and write. Di ba? These are highly technical people ba? Nga mo decision na sila ba? Dili na kanang... That's why it's important that we also look into it. And then to continue with Risa Ontiveros, she said that those were unbanked decisions. Kato iyang gipang-quote nga mga cases. Pinanindigan niya, oo. And then, when we got back to the cases that she quoted, these were not unbanked decisions. Oh, really? These were branch decisions which were overturned by the unbank. So, mauna siya ang... What does that mean? Overturned by the unbanked? Okay. Ang first decision sa Supreme Court, Mayor, was branch. 5 kabok nag-decide. Nag-motion for reconsideration ang katong petitioner, gi-overturn sa unbank. Gisaka nila sa unbank. Maunay katong kang Risa. Now, the thing is, ang nahitabos kang Sara, it's unbank na diretsyo. So, was there a case in history? Boni gisulti ni Marcoleta, I cannot remember a jurisprudence nga nag-unbank na. Gibaliktad pag it's unbank. So, that's why it's hard. Unless may unbank powered to... Napag basta sa unbank, wala na. The end na siya. Malinaw ha, malinaw. Yung mga sinasite ni Risa Ontiveros ay mga desisyon ng division. 5 justices lang yan. Ngayon, nag-motion for reconsideration yung unbank, yung buong Supreme Court, tinurn around you. Binawi ng buong justices. Hindi siya desisyon ng buo to start with or to begin with na in-overturn. Hindi siya ganun. Risa, boba ka. Tama yun. The thing was, during the debates, Attorney Mayor, there were several senators who said na, I think it was Tito... At maganda yung sinabi, dun sa ito taga Cebu to tumakbo congressman tong kasama ni Basti dito. Pero hindi nanalo ganito. Kalaban nito si Frasco kasi kaya hindi mananalo. But anyways, tingnan mo kung anong kailangan bilang para maging justice ka. Although appointed ng presidente ang justice, hindi niya handpick niya. Ibig sabihin, ako presidente, tatanga-tanga to, ilalagay ko dyan. Hindi yun ganon. Kasi kailangan yung listahan manggagaling sa judicial, I don't know if Judicial Bar Council or basta doon sa na yun. Judicial Bar Council nga yata. Doon magagaling. Scrutiny. Mag-aaral yung mga magiging abogado. Kailangan matagal kang maging judge. Kailangan with flying colors. Wala kang kaso. Wala kang mga sa'yo. Walang mga reklamo sa'yo. Talagang ini-scrutinize ka, ini-interview ka. Talagang binabalatan ka ng buhay bago ka mapunta, ma-shortlist. At doon sa shortlist, yun yung shortlist na yun ang mapupunta sa presidente at pipili siya ng mga magiging justice dyan sa Supreme Court. Ganun ang sistema. Samantalang
eto mga putang ng mga congressman tsaka senador na to. Itong mga to, ang kailangan mo lang, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat, tsaka Pilipino ka. Yun lang ang kailangan. Tapos kung makapagyabang ka sa mga justice, Risa Hontiveros, kung makapagyabang ka sa justice, kung makapagano ka, kala mo sino ka magaling. Kala mo ikaw may-ari ng may-ari ng mundo, kupal ka. No, samantalang doon ka lang naman magaling magbasa, magsulat. Kaya kasi nakita mo naman nakaganyan lang lagi yung cellphone niya, yung papel, yung index card. So yun lang talagang siya ang living example. Oo, ng isang mambabatas, yung marunong lang magbasa, magsulat at saka maging Pilipino. Pinanindigan niya yun kasi basa lang siya ng basa doon ng sinusulat para sa kanya eh. Pero walang utak yan. Yan yung sinasabi natin na, ibinoto kayo ng taong bayan, pero dahil popular kayo. Pero hindi dahil magagaling kayo. Maniwala ka, Risa Hontiveros, hindi ka magaling. Marunong ka lang magbasa, magsulat at Pilipino ka lang. Pero yung pinagdaanan netong mga kine-question ninyo, ikaw lalo Tito Soto, na nagtapos sa One Ball University, yung kini-scrutinize nyo na desisyon ng mga Supreme Court Justices, tangin na hindi nyo kayang abutin. Kahit mga senador na kayo, presidente kayong Pilipinas, yung mga inabot nila sa buhay, hindi nyo kayang abutin dahil pinaghirapan talaga nila ito. At hindi sila ibinoto ng taong bayan, pero umakyat sila sa hagdanan hanggang marating nila yung estado na yan ng kanilang karera, yung pagiging Supreme Court Justice. Wala kayo dyan. So, hindi nila kini-question yung mga trabaho nyo bilang congressman at senador, pero wag nyo ring questionin yung trabaho nila at solong mandato nila, which is desisyonan, maging referee sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Diretso. Toto said that a unanimous decision could have been a unanimous mistake. And it was also Bam Aquino who said na ang Supreme Court daw, sige, ingon ni Bam. Basta, they've implied several times that the unbanked decision of the Supreme Court could have been a mistake. That remains to be seen. 13 justices. I don't like to say that there is also, that they're correct, but it remains to be seen. Let's just see how the Supreme Court will appreciate the motion for reconsideration. Correct. Okay. Now, since nabotohan na nga ito, attorney, no, and for sure, magproproceed pa to oral argument siguro yung sa motion for reconsideration. Just scenario lang, attorney, what if by divine intervention and the heavens will really intervene, ma-overturn talaga, mag-grant yung MR ng House of Representatives? Anong implication nun? Anong mangyayari? I don't like to talk about it because I don't like to speculate. Okay. But if the motion for reconsideration will be granted by the Supreme Court, meaning ang unanimous vote will be overturned by the unbank itself, then mura siyag muhimo depending on the wordings of the decision, but it might be saying that the impeachment complaint was not void ab initio in the very first place. Yeah. So the Senate can continue. So this is the right time that the Senate can go back and then by the power vested on that overturning decision, can discuss and form again the impeachment court. Okay. Go, Mayor. Parang kakalabanin nila yung sarili nila pagka, di ba, baguhin nila yung decision nila. True. Most of the time, in any court, let's say 95% of all cases, mag-file gibog MR sa usa ka korte, miski pa nag-RTC, di gina i-grant. Ni-decide na ko, hindi pa siya kung pakuanon. Kanamang kung magkuhan ka, na may rules on MR, misappropriation of facts, di ba? Were there facts that they misappropriated? And then the House of Representatives said, there are facts that you misappropriated. Like, katong inyong magipang quote sa news article of ABS-CBN are wrong. But was that fatal? It's not fatal. Kay katura man siya, there are other sources that they also quoted from. That was not the only thing that they depended on. So, on solid rock, the MR of the House of Representatives, when you read it, it's like, what may bag-o? Diba? So,
It You might put up the, can you quote, let's quote Senator Cayetano. Kung gusto ninyo, talunin nyo na lang oh, si Sara Duterte on 2028. di ba? Exactly. Sakto jud kay na. Yeah, gusto mo good na you know, these people, and I think the speaker, I think is aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate, you know, the opponent, you know, before even the elections happen. Which he has been doing. Nakita po na nato pag 2025 elections, Mayor. midterm, yes. Yun sa man niya iyang mga opponent, di ba, gipag-disqualify? Yeah. So, mao na iyang buhat. Pila naman naka-election wala ni Dagan nga way kontra. It's either he buys, ako nadunggan, he buys them out or disqualify niya. Pila gud to ka bukay kontra unom ka kontra niya, all disqualified. Well, tama si Amy ba? Nga bunjing nga kanang spoiled brat ba? Diba? Gusto ba? Kanang bitaw, nagdako ka nga that you know that you have money and power and influence, that you can get away with anything using money, with all, you know, these resources. So kaning tawanan ingana siya, the way he is right now is like, is really his core. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Mura bag bata ba nga niligid sa supermarket kay wala palit tigduan? Kana. So, yeah, so let's move on to his... Correct. Speaking of the speaker, no, just just before the Senate session last week, he released a video statement. Pag-usapan yung kanyang video statement, attorney and mayor, no, and again asserting the authority of the Congress to initiate the impeachment case. But isa sa notable doon, Mayor, is yung parang seemingly threat niya or warning to the Supreme Court justices, saying, in his words nga, reminding them na sila din daw mismo, ang mga justices, are also impeachable officers. Pinag-usapan nyo na statement, Attorney Regal and Mayor. So, what do you think? What's your assessment? Or sa tingin nyo ba? Anong komento nyo, reaction nyo? Una, there was an en banc decision, di ba? Kanya, I can't imagine how someone can afford to say that, you know, because the branches of government, supposedly sagrado man na, it's sacred ba? Mo ang treatment dapat nimo ana. So kaning judiciary karon, nagpagawas og decision, dapat i-honor na nimo. Unya because it's really kind of fixated on this matter ba kaning Aside from that, Mayor, aside from that, if you feel like the justices are impeachable officials, and you said it outright na don't always remember you are impeachable, blah blah blah. So ano ang ikakaso nila kaya, no? Anong ikakaso nila? Ano ang magiging articles of impeachment laban sa mga justices sa Supreme Court? Hindi ba? Dahil ginawa nila yung trabaho nila, na nagdesisyon sila, tapos lahat pa sila, 15. O kasi parang lumalabas, merong 13 lang daw yan, may 2. Pero yung 2 na yun, hindi naman sila nagbigay ng kanilang mga dissenting opinions, meaning hindi sila nag-oppose doon sa desisyon ng mayorya, which is 13. So it's considered the whole of them, 15 justices, ang nag-yes. Hindi lang talaga makaboto yung 2, probably they're out of town or whatnot. Ano lang talaga sila, wala lang talaga sila doon. But definitely, the fact na hindi sila nagbigay ng kanilang dissenting opinion, ina-approve, ina-agreehan nila itong desisyon na to. Now, anong pwedeng ikaso natin dito sa mga justices na to kung maggagawa tayo ng articles of impeachment, hindi ba? Anong trabaho na nilabag nila? Yung decision naman nila is within their mandate. Hiningi naman nila yung opinion ng Kongreso, di ba? Hiningi nila yung opinion ng Kongreso para malaman kung
ano ba yung kanilang pwedeng maging argumento, hindi sila sumagot, hindi ba? Kaya nga walang oral argument eh. Dahil walang sinagot, hinihingi nila sa Kongreso actually yung mga detalye, pero yung Solicitor General which is ang abogado ng pamahalaan, ang sabi wala kayong pakialam sa sistema ng House. Oo, so hindi nila ibinigay, hindi nila sinagot yung Supreme Court sa kanilang mga hinihingi. Anong pwede mong maging impeachable grounds or impeachment grounds or pwedeng maging ireklamo, ikaso natin sa kanila? Ginawa lang naman nila yung trabaho nila bilang isang korte. Dinesisyonan nila yung bagay according to its urgency. Kaya nga yung sinasabi ni Romualdez na yun na you're impeachable, blah blah blah, di natakot niya. Pero sa tingin mo ba kaya mong takutin ang 15 justices? At sa tingin nyo ba kaya nyong i-impeach yung 15 justices agad-agad lahat sila? Di ba pag ginawa niyo yan, putang ina, sinira nyo na kagad yung balanse ng co-equal branch ng pamahalaan. Parang ina-abolish ninyo ang Supreme Court. Anong gusto nyo mangyari? Kasi when you impeach 15 justices, when you impeach 15 justices, if sinasara mo yung Korte Suprema. Pag sinara mo yung Korte Suprema, so sino na ngayon ng Korte? Congress na ngayon na magiging Korte? Ganun ba yun? Putang ina, hindi nyo kayang gawin yun. Wala pa sa history ng mundo. Lahat ng mundo mayroong Korte Suprema. Wala pa sa history ng mundo na binuwag mo ang Korte Suprema. Nangyari lang yan panahon ni Marcos Sr. na siya lahat. Siya ang legislative, judiciary, siya din ang executive. Pero technically, and even magtingin ka sa ChatGPT, total dyan naman magaling si Rizon Tiberos, tingnan mo kung meron bang korte o meron bang instance na ang isang kongreso ay pina-impeach ang lahat ng mga justices. Pag ginawa niyo, putang ina, demonyo na talaga kayo niyan. Wala na talagang kumbaga wala nang gamot diyan sa sakit na 'yan. Yung impeachment ni VP Sara ba? I do not know such a person could exist to say that. Yeah, exactly. If I may read lang, Mayor Attorney Regal, ito yung sa statement niya na, this is not an act of defiance, it is an act of duty. Next, he also said, we do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. The Supreme Court, he said, is co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. Sinabi niya naman yon. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Out of the blue, pinasok niya yun na statement. It's like you're releasing statement with a false sense of propriety. You're the Speaker of the House, the leader of a co-equal branch, and you say that to another co-equal branch. It's like you're threatening because the exclusive authority of impeachment comes from them. It's like a veiled threat to the Supreme Court justices saying, kung di minimo tagaan sa amo ang MR, impeachon ko kamo. Spoiled. Grabe lagi. Grabe good. Diba? Grabe good. It's like, we just submitted our motion for reconsideration to the Supreme Court, and then you release that statement. So what are you trying to say? So, it's like you're just telling us, you're reminding them subtly that, okay, we have an MR there, take care of it, or else, ... Yeah, he really feels very powerful right now. That's what I think. He's drunk with power because I think he's the 5th most powerful person in the country. I think he is the first. He is now. He acts like the first. Sa ganito, ingon ni Rowena Guanzon, Kim Bunjing. Kim Bunjing. Supreme Leader Kim Bunjing. Okay, compared to the president, I think he's calling more of the shots here. Look what he did to the 2025 elections. Puro ayuda. Exactly. Nga na ba, kanang ipugos niya yung gusto. Mo gid ako makita niya nga, di mo na yung ana, uy.
Nami mga dili lang ikaw ang tao aning kalibutan. Ano na pa man mi diri. Nala mo rin ikaw man ang center of the universe ba? Murag ana ba uy. Unsa naman ni siya? Lagi. That's true, Mayor. Yes, Ana. Out of curiosity, attorney, could this be the statement of Speaker Martin Romualdez? Could this be in direct contempt? No, it's not. Because it's not a contemptuous statement, no? He did not spit on the justices. He was just also quoting something that they're empowered to do. It's a reminder also but so it's not really a contemptuous statement. Yeah, but you know, the way I see it, if you threat another co-equal branch of government, that makes you, you don't see them as equal. Exactly. Diba? Yes. But it may not be contemptuous, but it can lead to a constitutional crisis. Correct. Which is a more dangerous path for a democratic country like the Philippines. Ayun. So, napakaganda. Dahil sinasabi dito sa actually live to na session ng Basta Dabawenyo ni Mayor Baste Duterte, ano ba ang kaibahan ng archived and yung pagtitable? Kasi yung pagtitable nandyan lang siya. Bukas siya. Anytime. Pwede nilang hugutin anytime. So yung kasi sabi na archive table pares lang yan, hindi. Magkaiba yan. Kasi kapag in-archive daw yung yung impeachment, inilagay siya sa isang lugar at inilak. Makakapagbukas doon, alam nyo kung ano? Ang makakapagbukas doon, another motion from the Senate. At kailangan meron kang reason para buksan mo o ilabas mo yung naka-archive na yon. Ano yung reason na yon? Yung motion for reconsideration. Kung ang Supreme Court ay mag-motion for mag-overturn. Ayan, that's one. Isang recipe na yon para mabuksan yon. Then yung Senate which has the power para dinig ng impeachment or as an impeachment court, pag-uusapan nila ulit yan. According doon sa desisyon, yung most ng Supreme Court, kung i-overturn man yan, pagdidibatihan nila ulit kung ilalabas nila yan doon sa archive. At kailangan may motion para ilabas, i-unarchive yan. At magbubuo na naman sila ng panibagong impeachment court kasi doon na magpo-proceed. Depende yan sa Senado. So ngayon, dahil may final and executory ang Supreme Court, they acted on it, in archive nila. Ngayon, kung magdidesisyon ang Supreme Court ulit ng another reversal, pero wala yung immediately executory. It's still the Senate ang merong power whether bubuksan nila yan according to that ruling or not. Kaya nga sabi nila Kaya nga sabi nito ni Tito Soto na when you archive it, it's as if it's dead. Parang patay na yan because ang dami mong kailangang steps kasi ang pinag-uusapan dito is proseso unarchiving unarchived impeachment needs specific steps para ma-unarchive yun so ganun yun yung sinasabi ni Tito Soto na it will go through another rigorous process dahil nga ang pinag-uusapan dito yung procedural errors ng Cortes ng Congress, ayaw siyempre i-commit yan ng Senate. So yung procedure susundin nila at pag sinunod mo yung procedure 2028 na, putay na yan. 2028 na, hindi pa yan mabubuksan. Ngayon, ito yung isang tanong.
Ito yung isang tanong. Oo. Next year, sureness, magfa-file ulit yung Congress ng another impeachment case. Yung same articles of impeachment. Parehas na articles of impeachment, yung yung kanilang ifa-file. Now, anong gagawin ng Senate? Since merong articles of impeachment na or yung 2025 articles of impeachment naka-archive waiting the Supreme Court decision doon sa motion for reconsideration, will they form a impeachment court doon sa posibleng magiging reklamo sa 2026? Kung may naka-archive na at may motion for reconsideration silang nakabinbin. Kaya nga, yun ang tanong. Kasi ako bilang isang normal na tao, kung merong nandiyan dyan pa, meron pang hindi tapos, di tayo dapat nagsisimula ng panibago. So kaya nga sabi ko medyo itong ginawa ng House of Representatives no motion for reconsideration, baka ito pa yung maging dahilan kung bakit hindi lalo mai-impeach si VP Sara Duterte. Why? Bukod sa may naka-archive na articles of impeachment or may naka-archive sa Senado na decision para dyan sa sa issue ng 1-year bar rule, may motion for reconsideration pa nakabinbin. So papaano na? Kaya nilang ikutan yung ang matinding roadblock na yan. Yun ang katanungan. Hindi ba? Kaya ayan. Sige. Dahil dyan, magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating vlog. Mabuhay kayo. Magandang hapon po.